trial po namin ay kinondak po namin sa Santa Maria, Pangasinan. Siya po, ang Pangasinan po kasi ang #1 excellent producing province sa Philippines po, sa UP Los Baños, sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, at saka sa University of Southern Mindanao po sa Cabacan, Cotabato. So marami-raming lugar na rin pala ang pinag-eksperimentohan nyo nitong BT talong natin, ano? Po. Eksperimento pa po lamang nang wala pa pong itinatanim na BT talong. Experiment pa lang talaga. Yun ang importanteng... Pero mga kailan kaya, ano, yung pagkatanim, ma'am, sa katating tansan nyo po? Sana nga po ay ito ay ma-approval na po, pero sa kasalukuyan po kasi ay mayroon po kami nakatindi na iyahain po sa Supreme Court para naman po payagan na kami na ipagpatuloy ang aming proyekto nang hindi naman po madinay yung mga farmers ng access sa technology kasi amin pong we believe na ito po ay epektibo at makakatulong po sa mga farmers as well as sa ating po mga consumers. Balikan ko lang, kung sakaling matuloy yan, gaano katagal po ang pagtatanim at pagtubo po niyang BT talong na in-experiment po natin? Sir, ano po, the usual po, mula sa buto hanggang sa bibilang po kayo ng mga 1 month bago po siya itanim sa bukid. Ganun po rin ang cultural management po ng ordinaryong talong. So harvest time na? Yes, sir. Opo. After nung tanim, gano'ng katagal, ma'am, yung harvest time? Mga 50 days after sowing po. Sabagay, madali-dali rin pala yan, ano? Opo. At kada 1 linggo ay 2 beses po nag-harvest ang mga farmers po ng talong. Sa ngayon po basta tanggap na ito ng mga magsasaka natin sa Pilipinas? Yes, sir. Madami na po kaming napuntahan. At doon po sa aming mga pinagtaniman, may mga farmer visit po kami, field visit po na ginagawa, kung saan nag-i-invite po kami ng mga farmers para makita po nila talaga. Kasi ang mga farmers po, to see is to believe eh. So talaga pong sila po ay inganyo na sana nga po ay ma-release na po ito, ma-approvean para naman po malaman po nila talaga kung ito nga ba ay magaling na bini. Ano na lang ba talaga ang iniintay natin, ma'am, para magtuloy-tuloy na ito? Sa kasalukuyan po kasi meron po tayong tinatawag na kaso, yung rate of kalikasan po. Inihain po kami ng mga environmental group na sinasabi po nito po ay kasasama po sa kalusugan. Pero sa mga datos po na amin pong hawak at saka sa mga... Kasi po ang BT technology po ay hindi na po siya bago. Kasi meron na po tayong malawak na taniman ng BT corn dito sa Pilipinas. So the same technology lamang pong ginamit sa BT talong. Kaya po, at wala pa pong napatunayan na may masamang epekto po ang BT itself at saka yung mga BT crops. Since ito po ay maitanim noong 2003 dito sa Pilipinas at 1996 po sa ibang bansa, ay wala pa pong napatunayan na masamang epekto sa ating kalusugan. Paano nyo naman, ma'am, binabaka yung mga kontra dito sa BT corn, BT talong na ginagawa po sa Pilipinas, ma'am? Actually po, sa pamamagitan po ng inyong programa at iba po mga means of communication, mga seminars po, mga forum, at saka yung pong sa mga sa print, sa radio, tapos po sa internet, ay kailangan po talagang i-intensify po yung communication campaign para po mas malawak po ang makaalam nito pong teknolohiya na ito at makita po talaga yung science regarding the BT talong nang hindi naman po magkaroon ng mawala po yung pag-agam-agam ng mga different stakeholders po, ng mga karaniwang tao tungkol po dito sa BT talong. Happy morning po, Ma'am Lourdes, Bis Horizon Chaser po ito ka. Medyo na-late lang po. Kumusta po? Ma'am, para po sa mga late din na mga listeners po natin, pwede pa
pa-explain lang po ba pag ibig sabihin ng BT talong at ano yung kaibahan ng ordinaryong talong? Kahit konti lang. Okay po. So, ang BT talong Review lang po, konti. So, ang BT talong po ay may natatangi pong, ang katangian po nito, meron po siyang likas na katangian upang malabanan yung pangunahing peste ng talong na tinatawag na eggplant fruit and shoot borer. Yung karaniwan po kasing talong ay susceptible po o madali po siyang madamage po nitong borer na ito. Kung kaya nga po, ang mga farmers po, ang ginagawa po ay puro apply po sila ng spray para on the belief po na mapupuksa po nila itong insekto nito. Pero batay po sa aming pag-aaral, wala pong masyadong aanihin o hindi po masyadong epektibo kung puro spray po ang ginagamit. At the same time po ay nakakasama po ito sa kalusugan ng mga magsasaka at sa ating po na kumakain po ng talong. So sa madaling salita, ma'am, yung BT talong ay tinatawag na spray-free. Tama? Yes, sir. Oo, tama po kayo. Spray-free Medyo siya. safe to sa ating kalusugan, partner. Anyway, ma'am, baka meron pa kayong mga panghuling mga pananalita at may gusto kayong ipanawagan sa ating mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Okay. Marami pong salamat sa palatuntunan pong ito ni Sir Ray Ercaral para po kami nabigyan ng opportunity po na maipahayag po mula sa inyong mga viewers kung ano po yung potential benefits po nitong teknolohiya po nito na tinatawag na BT talong, isang makabagong bihi na produkto po ng Universidad ng Pilipinas sa Los Baños na inaasahan po na hindi naman po silver bullet, kundi isang alternatibong teknolohiya para po sa isang matagal na problema ng talong. Tawag po dito ay BT talong po. So, ito po ay nagko-complement po sa iba pa pong mga estratehiya kung paano po makontrol itong BT talong. Pero dapat po, ang isang epektibo po kasing itinatawag na insect pest management system po ay nagsisimula po sa isang maganda pong binhi ng talong. Kung kaya nga po, para pa po maging epektibo po yung iba pa po mga pamaraan na hindi po gagamit po ng chemical control. Okay. With that, Ma'am Lourdes Tailo, marami pong salamat sa impormasyon na ipinahatid nyo sa amin. At siguro susunod na mga pagkakataon kapag nagsimula na yan narito lang po kami para magbigay ng tumulong sa inyo para magpakalap ng impormasyon na Ma'am Lourdes. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan po si Ma'am Lourdes Tailo, University Researcher Entomologist, University of the Philippines, Los Baños, Laguna. So, partner. Napakaganda ng topic niyo, partner, ha? Kahit late ako, talong. Medyo naintindihan ko kung gaano kahalaga yung BT talong. Kaya malaking bagay yan kasi maraming may mga gustong klase ng gulay na iyan na kung saan ang katira nila hindi nga daw yan ganun ka-healthy, kasustansya. Pero dito, nabigyan nila ng paraan, pero sana nga magtagumpay sila. So, kumusta na ka naman, partner? Eto, partner, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka dyan? Ilang minuto pa bago mag-newscast kayo, magkwento ka muna. Bumabati tayo doon yung driver kanina. Kasi nag-taxi lang tayo dahil naipit ako. Kaya happy morning sa'yo. Nakikinig po ngayon. Sino pa pangalan kaya nun? Text po kayo sa aming hotline 0942-833-1060. Pinalipat mo yung Oo nga tuner. Oo, kaya makikinig na raw sa Radyo Aguila, di ba? Mamang driver. Mamang driver, nagbayad ba to? Nagbayad ba to si Horizon? Sobra nga Tip natin dahil mabait ang driver. Kaya, partner, ikaw kinukumusta namin kasi nga nangyari sa'yo nung nakaraang linggo. Okay naman ako so far. Pero ano ba mga bawal sa'yo ngayon? Until now, nag-hear pa rin ako ng aking karamdaman. Pero baka naman pwede ka magbigay ng payo para doon sa mga ganyan din na katulad ng sakit ang payo ko kasi, partner, general Siguro dapat ingatan yung pagkain, ingatan yung lifestyle. Kumbaga yung lifestyle nyo dati masyadong bonggang-bongga. Ngayon medyo bawas-bawasan nyo na. Makakatipid pa kayo.
Ay, may panawagan sa Leyte. Sige, panawagan mo na, partner. Okay. Ang mama ko na naman, suki natin si mama. Sige. Kasi in-interview mo eh. Panawagan daw sa Biliran, Leyte. Yung mga auntie ko, kasi hindi daw sila makontakt doon. Yung Tuma, ang yung Tuma, ang Signal 4. Kaya wala may balita sa kanila. Doon pala ang Tumamang signal ang number 4. signal number 4. Bitin lang yung text ni mama. Buong pamilya namin naroon, partner, sa Biliran, Leyte. Di ba, panalangin natin, ano? At sana nga po maging mabuti sila. Malapit lang kasi kami sa dagat. Di ba yung dagat kayo naghalo yung sa anong tawag dito, partner, yung hindi naghalo. Nahabwa ang tubig sa dagat, napunta dun sa lupa. Oo, sa sobrang daming tubig, Hindi naman sobrang daming tubig. Yung malakas na hangin, hinalukay niya yung tubig sa dagat, dinala niya dun sa lupa. Ganun ang nangyari. Ganon. Yun ang tinatawag na storm surge. Anyway, kay Elijah Dakad, yung nag-text kanina, baya mo, itong impormasyon na ipinahatid mo sa amin, ay ipaparating natin sa mga kinaukulan para i-reply namin sa inyo kung okay ba ang kalagayan ng inyong pamilya o hindi dyan sa area ng Tacloban City. Malapit lang kayo ng partner. Nalapit lang ba? Doon daw talagang pinakasentro kaya naman. Doon talaga. Doon signal number 4. Magkano ka ba doon? Mag-relief operation ka? Oo nga, meron pa naman kami natitira kahit konti. Punta ka na doon para yung mga kababayan mo, yung matulungan mo. Tulad ni Brother Ted Pilon nagpunta kagad sa Leyte. Sana walang halong. Wala ba kayong pamilya sa Leyte? Ako, Southern Leyte, pero so far, sabi ng aking mga kamag-anak ay okay naman daw sila. Wala naman daw nangyari sa kanilang masama dyan sa Leyte area. Panalangin na lang natin, partner, talagang ganon. Anyway, mamaya, partner, kariligan tayo matapos lang ang ating Radyo Agila Balita alas 7. Susunod na.